Bago tayo tumungo sa ating pagtalakay sa isa na namang talatang gamit ng iba sa pagtuturong si Kristo daw ay Diyos, ay muli kong nililinaw na ako ay hindi tagapagturo o opisyal na kinatawan man ng alinmang samahang pangrelihiyon. Bagaman si Kristo na mismo ang nagpatotoo na siya ay tao, ay pilit pa ring itinuturo ng iba na si Kristo ay Diyos at gumagamit pa ng maling pakahulugan sa ilang talata ng Biblia upang ipilit ang saganang kanila. Isa sa mga talatang ito ay ang nakasulat sa Isaiah 9:6. Ating basahin. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Para sa kanila, ang talatang ito daw ay nagpapatotoo na si Kristo ay Diyos, dahil si Kristo daw ang tinutukoy na makapangyarihang Diyos sa talata. Subalit kung aaralin nating mabuti, ay mauunawa natin na hindi ito ang itinuturo ng talata. Ang totoo, sa unahan pa lang ng Isaiah 9:6 ay malinaw na hindi si Kristo ang Diyos, sapagkat ang batang binabanggit na ito nga ay ang Kristo ay ipinanganak. Bagay na labag sa pagtuturo ng Biblia na hindi ipinapanganak ang tunay na Diyos dahil siya ay walang pasimula at di gaya ng tao. Sa unahan din ay mababasa na ang bata na ito nga ang Kristo ay ibinigay sa atin. Kung si Kristo ang ibinigay, sino ang nagbigay? Malinaw na iba si Kristo na ibinigay sa Diyos na nagbigay. Gayon din, kung si Kristo ang inatangan ng kapamahalaan, sino ang nag-atang sa Kanya? Sagot, ang Diyos ang nag-atang kay Kristo ng kapamahalaan. Kaya dito pa lamang ay nakita na natin ang pagkakaiba ng Diyos kay Kristo. Subalit sa kasunod na bahagi ng talata ay mababasa natin na ang pangalan ng bata ay tatawaging makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Dahil dito, ipinagkamali ng ilan na si Kristo nga ang makapangyarihang Diyos. Kung susundin natin ang kanilang argumento, kung si Kristo ang makapangyarihang Diyos sa talata, dapat din nilang ituro na si Kristo rin ang walang hanggang Ama. Bagay na hindi naman nila itinuturo dahil malinaw na si Kristo ay ang anak. Ano ngayon ang dapat nating maunawa sa talata? Malinaw na ang pinag-uusapan sa talata ay hindi mismo si Kristo kundi ang pangalan ni Kristo. Ang sabi ng talata ay ganito, ang kanyang pangalan ay tatawaging makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Ang pangalan ni Kristo ang paksa sa bahaging yan ng talata at hindi mismo si Kristo. Ang pangalan ni Kristo ay isang theophoric name o pangalan kung saan nakapaloob ang pangalan ng Diyos. Katunayan, sa saling Jewish Publication Society noong 1917 ng Isaiah 9:6 ay ganito ang ating mababasa. Sa atin ay ipinanganak ang isang bata, isang anak na lalaki ay ibinigay sa atin, at ang pamamahala ay nasa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging Pelejoes El Gibor Abiad Sar Shalom. Sa makatuwid, isang buong pangalan ang tinutukoy sa talata at hindi ito tumutukoy sa kalikasan ni Kristo. Ang totoo, hindi bababa sa 50 ang theophoric name sa buong Biblia. Subalit hindi nangangahulugang sila ay mga Diyos. Hindi pangalan ang buong maglalarawan sa may pangalan. Dahil kung ganito, ay lilitaw na ang ilang mabubuting karakter sa Biblia na tinatawag sa pangalan na may masamang pakahulugan ay tumutukoy mismo sa kanila. Kaya't hindi magagamit ang Isaiah 9:6 na patotoo na si Kristo ay Diyos. Dahil ang paksa sa bahagi ng talata ay ang pangalan ni Kristo at hindi ang kalikasan ni Kristo. Maraming salamat at hanggang sa mga susunod na pagtalakay.